magiging tarakili. Pumalo na sa 120 ang nasawi sa lalawigan ng Cebu dahil sa Bagyong Tino. At sa ilang bahagi ng Talisay, halos wala nang natira sa mga bahay sa tabing ilog. Sa Liloan, nasa bubong pa rin ang ilang residente. At mula sa Cebu City, saksi live si Emil Sumangi. Emil? Gustuhin man ng mga kababayan nating naapektuhan ng pagbaka na makarecover, nananatili pa rin hadlang ang problema sa kuryente, tubig at iba pa. Narito ang aking report. Emergency, please guys! Naiyak na lang ang ilang residente nang malubog sa baha ang unang palapag ng kanilang bahay sa Liloan, Cebu. Kuha ito sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino roon noong Martes. Ang mga residente sa Barangay Kutkot nagsiakyat na sa kanilang mga bubong dahil sa lalim ng tubig. Naglutangan ang mga gamit tulad ng aquarium na pilit isinasalba ng may-ari. Rumagasa ang baha ng umapaw ang Kutkot River na sumira sa katabing dike. Malalim din ang tubig sa labas ng subdivision gaya sa gasolinahan kung saan umakyat sa tanker ang isang empleyado para mailigtas ang sarili. Inakyat niya rin doon ang kanyang pamilya, kabilang ang mga bata. Umakyat na kami sa tanker, mga ganito na sir yung tubig kasi galing kami sa opisina. Ang kanyang mister, inabot ng tubig sa daan kaya't kumapit sa signage para hindi anurin. Saan kayo lumambitin nun, sir? Turo mo nga sa akin. Sige, halika, samahan mo ko. Yan sir. Mahigit Ito ang oras sir. Dito po. Mahigit ang oras ako sir. Wala ka salong. Ganito ako sir. Paghupa ng tubig, naiwang balot ng putik ang mga kalsada at kabahayan. Animoy pinagpatong-patong na laruan naman ang mga inanod na sasakyan. 2 araw na ang lumipas pero bakas pa rin ang pinsala ng bagyo rito sa Liloan. Nagkalat ang mga debris ng mga nawasak na bahay. Nakahambalang pa rin ang mga nabuwal na puno at tumaob na sasakyan. Kita rin ang pinsala sa bumigay na dike. May mga hindi pa rin nakabababa mula sa bubong. Ba't hindi ko kayo bumababa? Wala nang tubig panghugas ng paa. Ipinakita ng mga residente ang loob ng kanilang bahay. Ito, TV. Ayun ho yung linya. Oo, yung TV. Ito po yung linya ng tubig, mga Yan, kapuso. yan, 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 Ayan TV. ho. Pero higit sa pinsala sa ari-arian, doble ang dagok para sa mga namatayan ng kaanak. Tulad ni Criza, na nakaligtas man, naulila naman sa mister at 3 anak na edad, 1, 3 at 8. Nasawi rin dahil sa bagyo ang kanyang ama at pamangkin. Hindi may paliwanag. Nung nagising kami, paalang ang baha. Walang minuto, umabot siya dito. Umakyat kami sa bubong. Tapos kumulaps yung building sa tabi namin. Doon tumama sa bahay na inakyatan namin, collapse din kami. Nadamay kami. Tangay kami lahat. Nung na-rescue na kami, may nagsabi na may mga nakita doon. Nakita dito. Pumunta kami, naghanap. Kasabay ng pagluluksa ang pag-aalala sa nawawala niyang ina, tiyakin at 2 pamangkin. Hindi namin pa alam paano magsimula. Wala ng bahay. Wala lahat. Wala pamilya. Sana may magpadala ng crane para mahukay kasi marami pang natabunan. Kanina, patuloy pa rin ang search and retrieval ng mga otoridad. Kasama po natin ngayon ang mga taga-Philippine Air Force. Ipe-penetrate nila itong subdivision na ito sa Liloan sa pagbabakasakali na meron pang pwedeng mailigtas, maisalba mula ho sa area na lubos na naapektuhan ng biglaang pagtaas ng tubig. Hirap pa rin ang mga rescuer na galugarin ang lugar dahil hindi pa cleared ang mga kalsada. Sa isa pang subdivision, binalikan ng pamilya Borges ang kanilang aso na naiwan sa bubong sa kasagsagan ng bagyo. Nakatalik dyan sa yung tubig, ganito na. Mga kapuso, bukod sa kuryente,
tubig, pagkain at damit. Isa po sa mga ipinapanawagan pa ng mga residente ng subdivision na ito sa Liloan, Cebu. Ang sanay makapasok na ang ayuda. Pero meron hong problema dahil nakabara pa rin ang mga bihikulo sa papasukan ng mga sasakyang may dala ng tulong. Kaya isa ko sa mga gusto nilang mangyari rin sana ang maagang at mas mabilis na responde ng mga tow companies para maklear na ang kalsada papasok sa sentro ng residential area. Sa lungsod naman ng Talisay, halos nabura na sa mapa ang mga bahay sa gilid ng ilog sa barangay Dumlog dahil sa Bagyong Tino. Wala nang mapakinabangan mula sa mga bahay at ari-ariang inanod ng baha. Wala ring naisalbang gamit ang karamihan sa mga apektadong residente na nananatili muna sa gymnasium ng Barangay Hall at Health Center ng Barangay Dumlog. Pero hindi rin mailatag ang mga tent dahil puno ng putik ang sahig. Ang iba, naglatag muna ng sapin sa bleachers para may mahigaan. Sa Mandawi City, kung saan 12 na ang naitalang nasawi, bakas din ang naiwang pinsala ng bagyo. Kabilang sa apektado ang mga driver at konduktor ng 2 bus na nalubog sa baha. Ang Samoa lang nga bisag gamay nga kanang ayuda lang hinabang pa kay kami di may makapasalig nga makabiyahe mi dayon kay tungod po na sa pagtinabangay pag ayoan ng mga sakyanan na mo diha malimpyuhan nga makadagan mi. Sa Cebu City, nakukay na ang bangkay ng 2 sa 4 na magkakaanak na natabunan ng landslide sa barangay Sapang Dako. Patuloy ang search and retrieval operation sa 2 biktima. Nagsagawa na rin ng clearing operation ang mga tauhan ng Coast Guard sa mga naiwang basura at debris sa palengke ng Consolacion, Cebu. Puspusan din ang search, rescue at retrieval operation sa iba pang lugar sa Cebu. Nagsasagawa rin ng clearing operation para maalis ang mga umambalang sa daan. Patuloy rin ang pamamahagi ng tulong para sa mga nasalanta. Ang ilang pribadong ospital sa lalawigan nag-aalok na rin ng libreng konsultasyon para sa mga nasalanta at binaha. Pia, ang pondo naman na nirelease ng Office of the President, inaasahan ng mga kababayan nating naapektuhan na makakatulong sa kanila at madarama nila sa lalong madaling panahon. Live mula rito sa Cebu City, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Inilahad po ng ilang residente sa Negros Occidental kung paanong muntik na silang malunod nung kasagsagan ng Bagyong Tino. Patuloy po ang paghanap para sa mahigit 50 nawawala. At mula sa Bacolod City, saksi lahat si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen? Tiya, umabot na sa mahigit 130,000 ang apektado ng pananalasa na Bagyong Tino sa Negros Occidental. Sa La Carlota City, halos lahat ng barangay binaha. Ilan sa mga biktima, sinalaysay ang naging mapait na karanasan sa bagyo. Tambak ng mga kahoy at puno ang nakahalo sa halos abot bubong na baha sa Barangay Roberto Salas Benedicto sa La Carlota City, Negros Occidental. Kita ang isang sasakyang inanod ng baha. Napaupo na lang sa bubong ang mga stranded na residente. Ang pananalasa ng Bagyong Tino, nag-iwan ng malaking pinsala sa lugar. Lubog sa baha ang mga gamit ng mga residente. Ang bahay ni Nanay Salome, pinasok ng tubig. Muntik din daw siyang malunod. Mamuyo ka kay ninyo. Pag sa Ginoo nga makasurvive ko ni. Ginhapo ko kani before ko na kung may dala nga masaka sa babaw. Pero ang pamangkin ni Johnny, tuluyang naanod ng baha. Subo lang kiti nagstoryana pa kami pagalin mo. Ti subo gid ani, subo gid masubo gid. Ma'am. Ito wala tamayo batonong talaga. Ayon sa CDRRMO, 14 na barangay sa La Carlota City ang apektado. Dako gid ang halit sa mga panimalay, no? Ubrahon ang tanan nga matatapan ang mga pumuluyo sa La Carlota. Nagsagawa naman ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa bayan ng Hinigaran. Nasa 50 individual ang nailikas. Sa Barangay Bato, na-recover ng PCG ang 4 na bangkay. 2 rito ay mga nasawing bata. Sa buong Negros Occidental, mahigit 130,000 na individual ang apektado. Ayon sa PDRRMO, 44 ang namatay dahil sa bagyo. 53 ang patuloy na nawawala. May mga gin-deploy naman tangas search and rescue teams. Nag-deploy man ta clearing team. Kag nagbulig sa mga LGU. So far, subong
aton nga mga main roads accessible naman. Nabalot naman ng takot ang pamilya ni Aling Roslyn dahil sa hagupit ng bagyo sa Iloilo. Nangangamba kasi sila na gumuho ang bahagi ng lupa sa labas ng kanilang bahay. Talbaan mga mister kay dire kay magaturog. Pay subong di sa sala na kami subong naturog. Kay nadlok na basi magdalo mga buho. Ayon sa mga opisyal ng barangay, na-report na nila ito sa lokal na pamahalaan. Sa inisyal na investigasyon ng Santa Barbara MDRRMO, soil erosion ang maaring dahilan ng pagguho. Base may nag-cause nga nag-leak ang lupa sa likod kang slow protection. So ang leak nga to, kung may buho to sa dalom, amo to nag-cause nga nagsigi-sigi nga nag-erode ang lupa sa likod kang slow protection. Sa ngayon, nakatakdang magpulong ang LGU at DPWH Iloilo 4th District Engineering Office para masolusyonan ito. Sa bayan ng Leganes, sinira ng bagyo ang bahay ng pamilyang ito. Ako lang naman ay makas, ma'am. Wala akong malaalbana. Yung bata ko sa disable pa na. Din makasan ko na, nginlunan ko na, iputangan ko para matindong kami balang. Sobrang sakit man. Sa datos ng Leganes MDRRMO, mahigit 1,500 bahay ang napinsala ng bagyo. 52 sa mga ito ang tuluyang nawasak. Sa datos ng RDRRMC Region 6, mahigit 200,000 pamilya o mahigit 700,000 individual ang apektado ng pananalasa ng bagyo sa Western Visayas. Hangin gid, mabasko ang hangin. In fact, kadamo dito sa mga kala-uprooted ng mga kahoy, iba mga century-old trees pa because kabaskugon sa hangin. Nagsasagawa ng aerial assessment ang RDRRMC Region 6 para makita ang lawak ng pinsala. Area sang Sigma, Tumambusaw, and Dao, flooded sa gihapon some parts of the highway. Kag makita man sa footage ang aton inspection nga daw dagat ang aton nga mga kahumayan ang farmlands naton dito nga area. Sa ngayon, nagpaabot na ng tulong ang DSWD Region 6 sa mga apektadong pamilya. Pia, dito sa Bacolod City, unti-unti nang bumabalik ang supply ng kuryente, pero problema pa rin ang pagkain at tubig, lalo na sa mga nananatili sa mga evacuation centers sa mga oras na ito. Mula dito sa Bacolod City, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Nakaranas po ng pambihirang lakas ng pagulan ang maraming lugar sa Visayas noon pong kasagsagan ng Bagyong Tino. Ayon yan sa Pag-asa. At base sa inilabas nilang datos, lumagpas sa critical level ang naitalang pag-ulan. Sa ilang lugar doon, mula po alas 8 ng umaga noong November 3 hanggang alas 8 ng umaga noong November 4. Sa Barangay Bagakay sa Toledo City, naitala ng Pag-asa ang 428 mm na ulan. 300 mm naman sa Barangay Ilihan sa Toledo City pa rin. At tig 183 mm ng ulan sa Danao City at sa Mactan Synoptic Station. Nagbigay rin ng pagtaya ang Pag-asa sa posibleng ibuhos na ulan ng tropical storm sa labas ng Philippine Area of Responsibility na tatawaging Bagyong Uwan sakaling pumasok sa PAR. Sa ngayon, yung initial estimate po natin, posibleng mabot ng more than 200 mm of rain ang dalang ulan nito, lalong-lalo sa mga lugar na posibleng nasa direct path ng sentro nito. Yung pinakamalapit sa sentro, inaasahan po natin na mas maraming pag-ulan, but as you move away from the center, inaasahan natin na probably magre-range ng 100 to 200 mm of rain yung ilang bahagi naman ng ating bansa sa mga darating na araw. Nagdeklara na si Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Calamity kasunod ng panalasa ng Bagyong Tino at bilang paghahanda sa Bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon. Mahigit 13 milyong piso ang naitalang halaga ng pinsala sa agrikultura. Batay po yan sa datos ng Department of Agriculture mula sa Western at Eastern Visayas. Saksi si Marizo Mali. Malakas ang agos ng tubig pero di nagpatinag ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Puerto Princesa City sa Palawan. Bahagi yan ng rescue operations sa Barangay Lokbuan sa kasagsagan ng Bagyong Tino kahapon. Isa pang nakaranas ng matinding pagbaha ang bayan ng Rojas. Kabilang sa nasalanta ang pamilya Condes na namatayan ng isang baka at 11 kambing. Umapaw ang ilog at inabot ng baha ang lugar kung saan nila inilikas ang mga alaga.
Sa lawak ng pinsalang iniwan ng Bagyong Tino, hindi nakaligtas maging ang sektor ng agrikultura kabilang ang pangingisda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., nasira rin maging ang ilang high-value crops. Buti na lang daw ay naani na ang malaking porsyento ng palay. We're already almost 90% harvested all over nationwide. Ang sugar may tama ng konti due to flooding and it's very unusual nga na naging flooded areas dun sa Negros, no? Mas malaki yung tama sa high-value crops in isolated places. Pero ang mas nasalanta raw ay ang mga palaisdaan at mga gamit ng mga namamalakaya. We are also ready to deploy yung mga Bureau of Fisheries vessels to assist them and rebuild their vessels and yung kanilang mga bigay ng fishing gears, mga payaw. Minomonitor na raw ng DA ang mga presyo ng produktong pang-agrikultura sa mga rehiyong pinaka-apektado. 255 million pesos na halaga ng agricultural inputs ang handa raw ipamahagi ng DA sa mga magsasaka at mangingisdang nasalanta. It covers yung seeds, fertilizers, fingerlings, some pesticides, fishing gears para sa mga fisher folks natin and mga gamit pambangka. Then may survival and recovery loan program tayo, 25,000 pesos. Loanable amount, payable in 3 years para maka-replant sila, makabangon. Tutulong din ang Department of Agrarian Reform. Farm-to-market roads, yung mga irrigation, at namimigay din kami ng mga farm machineries and equipment. Kami na ang nagsisilbing middlemen ng mga agrarian reform beneficiaries. Mahigit sa 1 billion na ang amount na binibili, no, ng mga malalaking ahensya ng gobyerno. Makatutulong din nila ang dalawang executive order na epektibo na ngayon. Ang Executive Order 100 na nagtatakda ng floor price ng palay o pinakamababang presyo nito para hindi bagsak presyo at di malugi ang mga magsasaka. Yung EO 100, yung setting of the floor price, definitely helps yung sitwasyon ng ating mga farmers dahil ngayon may reference price na kailangan sundin. Gayun din ang Executive Order 101 na ganap na magpapatupad ng Sagip-Saka Act. Now with the Sagip-Saka Act, kahit na ang LGU, pwede nang bumili ng palay direkta sa mga magsasaka ang national government na wala ng public bidding. Mapipilitan ngayon ang trader na sumabay. Dahil may inaasahan pang susunod na bagyong paparating, nakatutok at inaabangan din daw ng Department of Agriculture at iba pang ahensya ng pamahalaan ang posibleng maging epekto nito. Utos sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos mag-deploy ng mas maaga para handa sila. At paalala pa raw ng Pangulo, expect the worst but act immediately. Nagdeklara na si Pangulong Bongbong Marcos ng State of National Calamity kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino at bilang paghahanda sa Bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon. Dahil may state of calamity, mas mabilis ang paglalabas ng pondo para sa mga nasalanta. Kasabay niyan, naglabas ang Pangulo ng 760 million pesos mula sa kanyang opisina para sa halos 40 lokal na pamahalaan na apektado ng Bagyong Tino. Pinakamalaki ang matatanggap ng Cebu, Capiz, Surigao del Norte, Iloilo, Bohol at Negros Occidental na tig 50 million pesos. Tig 40, 30, 20, 10 at 5 million pesos naman sa iba. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.